Okay guys, bago po tayo magsimula, pasupport naman po ng aking munting channel. Papindot po ng subscribe button, notification bell, at pa-like and share na rin po. Salamat! Okay guys, maganda at pinagpahalang araw po sa ating lahat and welcome back to my channel. Guys, ito na po yung next video natin, ano, para sa dalawang L40 na DGs sa woofer type, ano. Pag-usapan natin guys yung kanyang pag-usapan natin guys yung kanyang mga sukat, ano, kung ano ang sukat ng mga box na ito, at mamaya ay isa-sound check na rin natin. Okay, tara guys. Okay guys, ano, unahin natin itong front, ano, itong sukat nito. Okay guys, ano, ang sukat niya is 12 inches, ano, or 1 foot, ano, 12 inches, ito guys, ano. Tapos yung kanyang taas ay nasa 12 and a half, no. So 12 inches by 12 and a half. Okay guys, ano, ito yung sukat ng front na pinagkakabitan ng speaker. Dako tayo sa side. Ito naman guys, mula kanto hanggang sa dulo, hindi kasama itong liston. Ang sukat niya na ay 15 inches, no? So 15 inches. Ngayon kung isasama mo yung liston, papatak siya ng 15 and 1/4, no? 15 and 1/4. Okay? Yung kanyang taas guys, hindi pa kasama yung ibabaw. Yung sukat niyan, yung siding ay nasa 15 and 1/4, no? Hindi kasama yung ibabaw, hindi kasama ilalim, ha? Yung siding niyan is 15 inches and 1/4. So lalabas siya na 15 inches by 15 and 1/4. Okay? Yung ibabaw naman guys, yung ibabaw naman yan, hindi rin kasama yung liston, ano? Hindi kasama yung liston. Papatak siya na 15 inches, yung dapat ito, by yung haba niya is 13 and 1/4, no? 13 inches and 1/4. So mangyayari yan guys, 15 inches by 13 and 1/4. Okay? Dito ko guys, recap tayo. 12 inches by 12 and a half. Itong front na kinakabitan ng speaker. Itong siding, kabilang side, 15 inches by 15 and 1/4. Okay? Sa ibabaw at ilalim, 15 inches by 13 and 1/4. Okay. Ito guys, itong backboard. Yung backboard naman niya guys ay 15 and 1/4 by 12 feet, 12 inches, sorry, no? 12 inches by 15 and 1/4. So magkakasintaan sila, itong backboard, itong siding, no? Magkakasintaan sila. Kung isasama natin ito guys, so papatag din siya ng 15 and 1/4. Ngayon kung isasama natin itong ilalim at itong ibabaw, so matotal na guys ay papatag siya ng 17 inches. Sakto yan, no? Ayan, no? So matotal niya ay papatak siya ng 17 inches. Ito naman guys, so matotal niya, siding kasama yung liston, papatak siya ng 15 and 1/4. Okay guys, yung dimension naman yan guys sa loob, ano? Ito guys, ang clearance dito, itong exhaust niya ay 3.5 inches, no? Itong kanyang exhaust, itong labasan, 3.5 inches. Tapos guys, yung kanyang haba nito, nasa G's lang yun, no? Nasa G's. Tapos yung kanyang labasan ng hangin, no? Yung labasan ng hangin guys, nasa 1 and
1/4, no? 1 inches and 1/4. So ito guys, ano, ito lang yung butas na labasan ng hangin. So ito yung plyboard din ito. So papatak siya na yung haba ng yung sahig. Guys, ano, yung sahig nito, ito nasa 10 inches or 10.5 inches, ano. Okay guys, sana klaro po, ano. Ngayon dako naman tayo sa sound check. Ito ang ating subwoofer type na Crown L40, ano. Okay, tara. Okay guys, ano, bago tayo dumako sa sound check, pakita ko lang muna yung kanyang ilalim. So guys, ito nilagyan ko ng paa, ano. So ayan, ano. So meron siyang paa, no, para hindi nagagasgas ito guys, kasi ito yung unang nauubos. Pero ngayon dahil nilagyan ko siya ng paa, karaniwan guys, ano, noon pa man pag gumagawa ko ng mga speaker box, meron siyang paa. Hindi ako nagtitiwala sa corner na ito na siya na rin yung magiging paa, kasi guys, ito corner, ano, hindi paa, no, corner ito, kaya lang karaniwang nakikita natin corner na siya, ginagawa pa siyang paa. Pero okay lang kung ito yung metal o yung aluminum, okay lang. Kaya lang guys, plastic siya, no. So mas maganda guys, maglagay kayo ng paa. Tapos yung likuran niya guys, papasin ninyo, dalawa yung kanyang speaker terminal, kasi nga dual voice yung ating speaker, ano. So sinadya kong sinadya ko guys na gawing dalawang terminal para dito na ako mag-series or dito na ako mag-parallel, ano. Kung gusto kong pag-parallel silang dalawa, gusto kong gawing 4 ohms kasi 8 ohms yung ating yung bawat terminal niya is 8 ohms, 8 ohms. So pag pinagsa mo sila ay magiging 4 ohms. At kung gusto mo naman maging 16 ohms, pag-series ka lang, so dito ko na lang guys gagawa, no. Hindi na yung tanggal ng speaker, kasi kapag lagi ka nagtatanggal ng speaker at doon ka magpaparallel o magsi-series guys, lumuluwag yung tornilyohan hangga't maaari guys, ano. Hindi na dapat to laging tinatanggal, ano. Okay, mamaya guys, pakita ko kung paano tayo mag-parallel. Kita natin guys kung paano tayo dito mamaya magpa-parallel at mag-series, ano. Okay guys, ano, ito na siya, no, nakasetup na siya. So ginamit na natin siya ng mixer. At ang gagamitin natin na magpe-play sa kanya itong DVD na 6 auto, no, na yung merong equalizer, ano. So guys, dito recommended ko sana yung Johnson Max, ano. Tama-tama ito guys sa Johnson Max, no, 200 to 400 watts, ano. Maganda ito guys na DVs, ano. So ito na siya guys, ano. So i-play na natin. Tignan natin kung ano yung kanyang performance. So hindi natin muna ganong i-volume, ano. At wala tayong ihahalo guys, maliban sa speaker lang muna, no. So tatanggalin natin yung kanyang treble. Babawas tayo ng treble. Makita lang natin kung ano talaga yung kanyang sub. Okay? Tara guys, play na natin. Okay guys, ito siya, no? Bumabayo. Shoutout nga pala kay Mr. DJ Christian Naive. Yan siya guys, ano? Hindi ko gano'ng binovoluman, ha. Okay guys, ano, lagyan natin ng dalawang mid-range, ano, para matest natin.
Okay guys, ngayon naman ay nagdagdag tayo ng dalawang mid-range, ano, tsaka tweeter. So guys, hindi natin gano'ng i-volume, ano, gawa ng may mga kapitbahay kasi na nahingayan. So ayan sa guys, ano. Guys, ang lakas niyang bumayo, no? Talagang feel na feel mo yung lagabog niya. Digits lang yan guys, ano? At saka 8 ohms lang yan, hindi pa nakaka 4 ohms yan. Pero ang ganda ng kanyang lagabog. Okay guys, magdagdag naman tayo ng dalawang speaker, ano, dalawang digits din na instrumental. Tara guys. Okay guys, ano, ngayon naman ay try nating ilagay itong kanyang monitor na speaker, no, itong dalawang digits na generic lang yan guys, ano. Sa itong tag 350 watts. So match naman sila, no. At ito yung abangan nyo lang guys yung kung paano ko ginawa ito, no. Itong monitor box na ito na siya naman ngayon ang gagamitin natin pang mid-high nitong dalawang subwoofer na digits. Okay, tara guys. Okay guys, same music pa rin tayo, no? Wala pa rin kay Mr. DJ Christian Naive. Shoutout nga po pala, sir. Yung guys, ano, bumabayo. Nahuhulog yung mga aligabok. Sa gilid. So yan sa guys, oh. Guys, digits lang yan, pero kita mo naman bayong bayo. Guys, extra pa yung motor ko, no? Okay guys, ano? Guys, base sa narinig natin, napakalakas niyang bumayo, ano? Napakaganda ng kanyang tunog. So talagang kahit sabihin natin digits lang yan guys, ano? Dalawang subwoofer na L40 type, tapos isang monitor box na loaded ng dalawang generic. So guys, sa partida generic pa lang yan, hindi pa talaga branded yan, speaker na digits. Lalo pa kaya siguro kung branded na speaker ang inoload natin dyan, lalong lalabas yung ganda ng quality ng tunog niya, no? So kahit pa sabihin natin guys na generic lang yung dalawang instrumental na yan, nakakasabay siya guys, ano? So ito naman guys, for experimental lang naman, ano? At ang magandang ampli dapat yan guys, kung ang akin lang, ano, recommended ko yung Johnson Mars Max, no? O kahit sabihin natin yung Johnson Mars lang, ano, talagang lalabas o lulutang yung talagang yung bass niya, ano, yung talagang lagabog niya. So guys, hindi ko na nagawa ng 4 ohms, gawa ng pahapon na, no? So 8 ohms lang yung setup niyan guys, hindi ko na nagawang 4 ohms, gawa ng humahapon na. At yung mga kapitbahay is nanonood na ng balita, so hindi na tayo makapag-ingay pa. So pumahin guys, ano?
Okay guys, pasupport naman ang aking munting channel. Papindot po ng subscribe button, notification bell, share and palike na rin po. At ang pag-ibig, pagpapala ng ating dakilang Diyos ay sumating lahat. Maraming pong salamat sa inyo.